7 simbahan ang tradisyonal na pinupuntahan para sa bisita iglesia. Ito ang kinagawian na, nagmula pa sa Roma. Pero nung nakarating ang tradisyon ng bisita iglesia sa Pilipinas, ginawa itong 14 na simbahan na sumisimbolo sa 14 Stations of the Cross. Mga simbahan nga ang sentro ng paggunita ng Semana Santa. Pero minsan ba naisip natin kung sino at paano dinisenyo ang mga ito? Si Sherry Ann Torres on assignment. Ngayong mahal na araw, asahan na ang pagbisita ng maraming Katoliko sa mga simbahan. Bawat isa may kanya-kanyang rason. Yung santo, yung altar, kung gaano kaganda ang altar, kung gaano kakwan yung paglagay nila sa monstrance sa kanilang Eucharistia. Importante po sa akin yung nasa puso mo. Yun ang importante, hindi ganda ng simbahan. Basta kung ano lang yung marating ko na malapit-lapit, yun lang. Pero bukod sa intensyong magdasal at magnilay, mayroon din sa atin na pinipili ang simbahang papasyalan base sa kasaysayan at ganda ng disenyo nito. At sa larangan ng pagdidisenyo ng simbahan, isang babaeng arkitekto ang namumukod tangi. Papal awardee po siya no? Binigyan na siya ng parangal ng simbahan years ago, bago ko pa siya makilala, because of her contribution to the church, no? In terms of architectural design. Tumanggi ang arkitektong tinutukoy ni Father Licuana na humarap sa kamera. Nakiusap din siyang wag ng pangalanan pa ng GMA News, gayon din ang kanyang mga kasama. Paliwanag niya, isang debosyon ang kanyang ginagawang pagtulong sa mga simbahan at ayaw niya itong mahaluan ng anumang kulay. Mahigit 10 taon na raw siyang gumagawa ng architectural design ng mga simbahan sa iba't ibang panig ng bansa. Ilan lang sa kanya naidisenyo ang St. Peter the Apostle sa Quirino Avenue Extension, Maria Reina ng mga Apostoles sa Pinagsama Village sa C5, St. Joseph Cathedral sa Balanga, Bataan, St. Peter and Paul Cathedral sa Tunsuya, Malabon, St. Ferdinand Chapel sa Ilagan, Isabela, at mga kumbento. Ang kakaiba sa kanya, lahat ng pagdidisenyo niya para sa simbahan, libre. Ito yung Our Lady of the Most Blessed Sacrament, isa sa mahigit 10 simbahan na dinisenyo na naturang arkitekto. Sabi niya kanina nung kausap natin siya sa telepono, isang pasasalamat at pagbibigay puri raw sa Panginoon ng kanya nararamdaman sa tuwing nakikita niya ang kanya mga dinisenyo. She's not billing us of any amount. Hindi marinig mo lang sa kanya for the community. One check na inisyu namin sa kanya, sinoli pa niya. Ang parokyang ito ni Father Licuana dinisenyo na naturang arkitekto. Nagsimula raw ito bilang isang chapel na kalaunan ay niremodel na parang isang 2 palapag na bahay. Matapos ang 9 na taong pagpaplano at unti-unting construction, eto na ang parokya ngayon. Malapang teatro na rin ang ilaw at sound system ng simbahan. Ang bricks na ginamit sa parokya, bigay daw ng isang negosyante sa tulong na rin ng nasabing arkitekto. Maging ang dating gawalan sa kahoy at lumang-luma ng St. Andrew's Cathedral sa Parañaque City na 430 years old na, ito na ang itsura ngayon. May magarbo ng dumang altar sa dati nakasabit lang na crucifix. Ang dating tumutulong kisame at malalabong ilaw na palitan na. Agaw pansin din ang glass na Stations of the Cross at acoustic ng niremodel na simbahan. Neoclassic. Makikita nyo sa edifice ng aming simbahan, may mga precasts. Yan yung mga, lahat yung detailed. She has done several churches and she was known na sa pag-renovate ng mga simbahan at pagtatayo ng mga bagong simbahan actually. Retirado na ngayon ang naturang arkitekto, pero handa pa rin naman daw siyang magdisenyo para sa mga taga-simbahan hanggat kaya niya. Sa garahe lang daw ng kanyang bahay niya ginagawa ang mga disenyo ng simbahan sa tuwing may humihingi ng kanyang partisipasyon. Sa tahimik na pagtulong niyang ito, isa namang mensahe ang gustong iparating sa kanya ng mga taga-simbahan. Medyo nahihirapan na rin siya maglakad. No? There are times I do not know how to thank her. There are times I cannot. I think any gifts will not suffice just to express the gratitude of this community. Sherry Ann Torres, GMA News.